Hello mga ate. Holiday nyo? Yes po. Hello. Hello. Hello mga beautiful. Mag-i-interview lang po ako. Yes. Si ate. Mamaya na po ang fee. Ate, taga saan ka? Ako po ay taga-Ibaan. Ay, Ibaan. Batangas po. Oh. Alaen. Alae, ay parang baler po. Lae din. Lae. May asawa na ho kayo? Siyempre naman. Ilan ho ang anak? 3 po. Ano ba yan? Ilan taon na ho kayo dito? Aba, ay magba-26 na. Hala, taga 26, di ba? 26? Oo, nakasag ka sa akin. Oo. Parang 26. di 1995 ho, ano? 94. 94. Oh, ano hong amo nyo? Anong amo nyo? Incheck? Amerikana? Oo naman. Mabuti naman po sila sa'yo. Aba, lahat naman tayo pag first timer chunga. Syunga. Oo naman, meron ba namang ekspertong baguhan? Tunay na. Pero okay naman po sila yung trato nila sa'yo, ate. Ano ba? Okay. Okay naman, champion. Lagi ka nang Laging busog, ano? Kahit tama yung ginagawa mo, laging mali. Hanggang sa dumako doon sa punto na, ako Diyos ko, nag-usap pa kami na kung ano nga, ay Ite-terminate ka na. ang sa sulat kung ano ang gusto. Kumbaga at hindi language gusto. barrier po. Oo. Dahil nga, hindi ko dumating nga ka. ano yung kanyang English yung pagpapronounce. yung kanyang gusto. Dahil yung bawat gagawin mo tama sa iyong pananaw, pero sa kanyang pananaw ay mali, na hanggang umabot na laging katugang tuhod mo, na iniisip mo ay siguro itong ginawa ko ay mali, laging ganun. So hanggang sa umabot na nga na halos parang gusto mo nang tumig up. Ayan. Pero kalaunan, biyaya at habag ng Diyos, noong kami mag-usap na bawat aanuhin namin ay gagawa kami ng letter at i-stick namin kung saan para mabasa niya. ang galing Oo, naman yun. pala yung strategy. Yun ang naging ano namin. Hanggang sa umano ang mga taon, nagkaano din kami, nagkasundo rin kami. Ayan. Naging okay. Ang tagal nyo na ho dito, ano. So, ano na ho yung ang tawag nito, the best na na-invest po nyo during ng pagtatrabaho nyo dito ng mga 36 years? Sa biyaya at habag ng Diyos kung sa investment. Kasi, ang sinasabi ko nga at lagi kong share sa iba, lagi nating isipin kung ano tayo nung umalis sa Pilipinas, yung mga plano natin, sabi natin sa ating sarili, nais nating umasenso para sa pamilya. Aha. Yun ang lagi nating panindigan. Una, lagi ay ang Panginoon Diyos. At lagi nating isaksak sa ating isip na ano man ang problema natin, kinakaharap sa ating mga employer, sa pamilya, lagi tayong matatag, ang kapit sa Panginoon Diyos. Ang aking mga pangarap nung ako'y umalis ng Pilipinas, kasi wala akong bahay, wala akong lupa, nakikitira lang kami, yung lupang tinitirhan namin, kinatitirikan ng bahay namin. Sa'yo Ang na. termino ng may lupa ay 3 taon hanggang 5 taon. So doon ako nag-isip. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo na lumayo ako at kalooban mo na may gamitin kang tao na siya mag-finance, go. At yun, sa biyaya at habag ng Diyos, pinagkalooban naman na mapunta dito. Pero masakit din yung unang buwan ko rito kasi July 30, 1994, pumunta ako dito. 2 weeks lang na-terminate ako dahil nakahawa ako ng damit. By the grace of Ano God. po? Nakahawa lang. Hala. Yun lang. And then, by the grace of So, God. first employer nyo ho yun? Oh. Sa Tayco. Sa biyaya at habag ng Diyos, sinagip ako ng pinsan ko sa Siatin. Nag-stay ako doon ng halos ilang buwan din. Wari ko, 2 months bago ako nakakita ng employer. Yun nga na sa una kong sinabi,
na talaga namang sa pinagdaanan bago kami nagkaroon ng good communication, ay yun nga. Pero yung employer ng pinsan ko, napakabuti ng kalooban. Doon ako tumigil na walang kapalit. At yung buhay ng pinsan ko na naging instrumento ng Lord, na siya ano din sa akin. Siya yung naghanap na panibagong ama. Hindi. Siya na ho yun. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng free lodging and eat. Yung pagkain din. Hanggang nakahanap Tapos po yung kayo. mga kaibigan din namin, ang siya nagbigay ng amo. Rekomenda. Okay. So ano ho yung pinaka sad things ho na nangyari sa inyo habang Marami. nagtatrabaho kayo dito? Kumbaga yung nangyari sa Pilipinas na habang nandito ho kayo. Marami like Hindi ko pwedeng napak-personal, pero ayaw ko nang balikan, The worst. nakakahiya, pero yun ay personal na problema ng isang pamilya. At salamat sa grace ng Panginoon Diyos, ako ay born again na noon. Dahil kung hindi ako born again, siguro at that time ay nagawa ko ng tumalon sa building. 37th floor kami noon. At salamat sa Panginoon, talagang yung aking pinakamatinding problema na yun ay nakita ko sa panaginip. And then, noong sumunod ng araw, pinanalangin ko, Lord, ano man po yung ibig mo sabihin doon sa aking dream, bigyan mo po ako ng kanuwat karunungan na malampasan ko. At ayun, kalooban at habag ng Diyos, nalampasan ko naman. oh, praise God. So ano magiging advice mo sa mga kapwa natin Pilipino dito, ate? Tulad ng nauna kong sinabi, lagi natin tandaan, umalis tayo ng Pilipinas na may pangarap, panindigan natin yung pangarap na yun ay ating matupad. Okay. Yung mga pagsubok na halimbawa akala natin ay hindi natin kaya, isipin natin na mas may ikakaya. mahigpit pa sa kapwa natin mga Pilipino at Pilipina na nandito, na ang kanilang kinakaharap sa buhay ay mas ano pa kaysa sa kinakaharap natin problema. Kaya huwag tayong sumuko at huwag nating isipin na may, kapag yung iba kasi tabi-tabi po, akala nila lunas yung pagsusugal, lunas yung pag-iinom, lunas yung pagbabarkada, hanggang sa makatagpo ka ng yung mapunta ka sa kaliwa na hindi na maganda. Opo. Lagi Marami natin yung ganyan. isipin, nagpunta tayo dito para sa ating pamilya, sa Tama. ating mga anak, hindi para maghanap ng ibang pamilya. Tama. So, ano naman ho magiging advice mo sa mga tao sa atin, like yung mga tagatanggap po ng ating mga padala? May tabi-tabi Tabi-tabi po. ng malaking tabi. May mga tao Mga advice naman. lang po. Ano, naalala ko yung sabi ni Tita Kerry sa radyo. Sabi niya, sa Pilipinas, hindi lahat, sabi niya. Para daw bunganga ng buhaya, laging nakanganga. Tayo naman mga OFW, pag Bigay ng nakarinig bigay. ng ganon, bigay na ng bigay. Ang control. Control lang daw, Oo, sabi ni ate. balance. Iba-balance. Aha. Iba-balance. So, Kasi sa naranasan ko, oo, sasabihin natin hindi pwedeng hindi mangutang. Hindi natin mayaalis yan na hindi mangutang, pero nasa sa magandang kapamaraanan at magaling ka magbayad. Yun ang pinaka-the best. yung mga nagtatanggap po ng pera natin sa Pilipinas, yung Okay, tagagastos, recipients natin. Kayo naman po, i-balance nyo din. Kasi isang beses lang po kami sumusweldo dito. Ayun, si Kasi Mother, po, pakinggan. Kapag po ang inyong mahal sa buhay ay ilang beses magpadala, mag-isip na kayo at baka yan ay maya-maya kabi-kabila ang utang. Tapos lagi nyo rin paghahanapan, mumurahin nyo pa. Ay nako, kami dito po talagang, yun nga sinasabi ni Sir Rapitol po na ang pawis. Ayan, ipakita mo yan kung saan lang tayo Ayan. nag-holiday. Pag holiday, ang kain namin, bagoong lang, sardinas. Yan, bagoong ulam. Ayan, Baon namin ulam. bagoong. Ayan. Yan, bagoong. Yan. Yan. Dito lang tayo sa ilalim ng building. Yan nga. Para hindi Ayan. na... So yan po si Ate Lita ng Ibaan.
Batangas. Batangas. Salamat po ate. God Welcome. bless.